Na 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 na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mababago ang kilikili. Pabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusang mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading. Ano pake ko kung di ko tanggap ang sarili ko? Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, bumarangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya. Di ba kawalan? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito klase ng iyong sigaw, di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman akong sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito klase ng iyong sigaw. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At ngayon ay October 20, 2024, Sunday. Siyempre meron na namang debate na magaganap ngayon. At ang topic na pag-uusapan ay patungkol dito sa baptism mga kapatid. Ayan, so please share yung ating live streaming ngayon, no? Ang topic ngayon ay ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So affirmative natin dito si Brother Joey ng Apostolic Faith at negative naman si Noel Perfecto ng Roman Catholic Church mga kapatid. At ang setup ng ating debate ay meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa cross, second cross ito, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Yung ating rules naman mga kapatid ay standard rules ito ng Russia TV. So rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil at sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. At rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya
ay automatic next question yan at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga atakeng naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon syempre yung mga pagmumura na nakasanayan natin o alam natin at out of topic are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung matanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So ako nga pala mga kapatid, ang inyong host, moderator, streamer, timer na din, admin Russia ng Russia TV mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, Mr. Moderator. Sumasang-ayon. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon, Brother Russia. Okay mga kapatid, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala at konting preview sa kanilang patutunayan ngayon at syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Okay, isang mapagpalang gabi po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po ay nandito po ang inyong maliit na lingkod, ang inyong kamisyon, Joey Sulayaw. Nagbabalik, no? Apologetics po ito, pag-aaralan, hindi po ito yung talagang literal na debate na pag-aaway, kundi ito po ay pag-aaralan. So, ang ating pong titindigan dito na ang bautismo po ay hindi po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. One of the major doctrine as apostolic is baptism in the name of Jesus Christ. So ito po ay pag-uusapan ng magkabilang panig, CFD and AFD, na patungkol po sa aming doktrinang ipinapangaral. So thank you and God bless po. Antabi lamang po tayo sa live. Okay, so that is Brother Joey mga kapatid, ang ating affirmative sa gabi na ito. At syempre dito din tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka kapatid. Ito po si Noel, a member of the Roman Catholic Church. At tayo po ititindig sa ating tema. Titindig po tayo as negative sa ating tema. Ang tema po natin, ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang expectation po natin sa ating kaibigan na katunggali ngayong gabi ay mapatunayan niya na hindi. Yun po ang topic natin. Hindi po tayo magpapatunay ng ibang topic kung hindi ang para ma-debunk niya at ma-object niya talaga na hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan po ang expectation po natin. Diyan po iikot ang ating talakayan. Sana po matuto po tayong lahat. Pati ako rin po. Salamat po. God bless sa lahat. Okay, so that is Brother Noel Perfecto mga kapatid. Ang tatayong negative sa gabi na ito. So sa mga kapatid dyan sa ating live, please share yung ating live streaming kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap mga kapatid. At you can comment mamaya dahil magbabasa ako ng mga ilang comments mga kapatid kung ano yung sa tingin nyo ang nangyayari sa debate, kung sino yung nakakalamang or sino yung hindi. So you can comment down mga kapatid at babasahin natin mamaya. So syempre gusto ko lang special shoutout itong si Sister Malu Nicolas ng In Defense of the Truth. Shimaya bro, ang tropa natin yan sa DevCon. Ayan. Si Aladin Gregorio ng Baptist nandyan din. At nandyan din si Jimwell, yung talagang brother ko yan na napakasinop mag-share. So maraming salamat mga kapatid sa panonood. So umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid. Again, ang topic ngayon ay patungkol dito sa bautismo. Napatutunayan nga ng ating affirmative na ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Brother Joey ng Apostolic Faith. 10 minutes bro, your time start now. May gusto lang po ako sabihin una sa lahat, Mr. Moderator.
Klaro ko lang po. Siguro sa comment section po, kung makakabasa man tayo ng mga bagay na hindi maganda na mga comment or below the belt, wag na lang po natin basahin para po maging maayos po ang ating ano. Opo. Opo, salamat po. So mag-start na po ba ako? Okay, isang mapagpalang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli ay atin pong titindigan na ang bautismo po ay hindi po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero gusto ko pong linawin na ang ating Panginoong Hesukristo po ay meron po siyang pagpapahayag patungkol po sa bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So hindi po natin yung tinututulan. Kundi ang tinututulan po natin dito is kung paano ba ito dapat i-apply. Kapag meron po kasing kautusan, meron po itong pagsunod. Di po ba? Kaya dapat makita natin dito yung application kung paano po sinunod ng mga alagad ang bautismo na inutos po ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, hindi lamang po yan sa Book of Matthew nag-utos ang ating Panginoong Hesukristo patungkol po sa baptism. Ano po, so mamaya po ay atin pong ipapakita yan. Pero gusto ko po muna magpasalamat sa ating Panginoon kasi hindi talaga tayo nakapag-prepare sa gabing ito dahil kadadating lang natin mga kapatid. Galing tayo ng indoor crusade pero gayon pa man, maging maganda ang talakayang ito. So, ang tinitindigan po kasi ng atin pong katunggali na CFD is bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bagay na kanila po itong doktrina at isinasagawa. So sa atin po bilang mga AFD, Apostolic Faith Defenders, ang atin pong isinasagawa pagsunod, ayan, ayon po sa utos ng ating Panginoong Hesukristo ay bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Ayan. So maybe dadako siya sa Mateo 28:19 lang talaga kasi aminado naman talaga ang mga CFD na wala sila mababasa sa Biblia na meron ni isa na mga apostoles o nagbautismo man o nangaral man sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo about sa baptism. Kundi sila po ay aminado, maging ang atin pong katunggali ngayon, umaamin po siya na at hindi niya tinututulan na ang bautismo sa pangalan dapat ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sinasabi kasi ng ating katunggali na hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So ito yung ipapakita ko kung paano po bumautismo ang mga alagad na hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapag sinabi kasi nating pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ito po ay hindi naman talaga pangalan, kundi ito po ay titulo. Mababasa din naman po natin yan sa Book of Isaiah chapter 9 verse 6 na ang sinabi doon, ang kanyang pangalan, tignan nyo ha, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Pero noong isinilang po ang ating Panginoong Hesukristo, mismo ang anghel po ay nagsabi kay Maria na ang kanyang pangalan ay tatawaging tatawaging Jesus. Hindi po sinabi doon na ang kanyang pangalan ay tatawagin mong kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. No, kundi ang sinabi po ng anghel, ang kanyang pangalan ay tatawagin mong Jesus sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan. Sa makatuwid sa pangalang Jesus, nandoon po yung authority. Nandoon yung authority na nakapaloob sa kanya yung tinatawag na 5 titulo. Kaya tayo po ay hindi po tayo bumabautismo sa titulo, kundi tayo po ay bumabautismo sa pangalan. Dahil yan po ang nasusulat na isinagawa po ng mga apostoles, mula po sa aklat ng mga gawa ay kanila po itong isinagawa kung paano sila bumabautismo. Ano po ang patunay, mga kapatid, mga kaibigan? Isa sa mga gawa, kapitulo 19, versikulo 5, mismo si Apostle Pablo, meron po doon 12 men na mga na-baptize ni John.
So itong mga nabaptize ni John ay kailangan pong i-rebaptize dahil hindi po nila tinanggap ang banal na espiritu. Dahil doon po sa Acts chapter 2 verse 38 na ipinahayag po ni Apostle Peter, "Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Bakit doon sa pangalan ni Jesus Christ matatanggap ang kaloob ng banal na espiritu? Dahil sa kanyang pangalan po, mga kaibigan, mga kapatid, dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang mismong magbabautismo sa atin, sa apoy at sa espiritu. Ano ang patunay? Sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16, doon po natin mababasa yan. Kaya nga po kapag tayo po ay nabautismohan sa kanyang pangalan, ay tatanggapin po natin ang kaloob ng banal na espiritu. Ipinahayag po ito ni Apostle Peter. So sa mga apostoles ay wala po talaga tayong mababasa na sila po ay nangagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya ano po ang posibleng gawin ng ating kaibigan na CFD dahil wala nga mababasa sa Biblia. So madalas po sa ating mga kaibigan ng mga CFD, kapag wala pong nababasa sa Biblia, maaaring lumundag po sila sa encyclopedia, maaaring lumundag po sila sa kanilang Biblia, mismo sarili nilang Biblia, at maaaring lumundag naman sila sa Didache. Okay. Ngayon, ano ba ang sinasabi sa Didache? Kasi baka mamaya ito yung kanyang i-open. So, gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang mga scholar po ay naniniwalang isinulat ang Didache noong bandang 50 to 120 AD. No? So, sa panahon po yan, sa panahon pagkatapos ng mga apostol. So, ibig sabihin, hindi binibigyang diin na ang Didache, ang author o ang may akda ng Didache ay ang mga apostol. Kasi ayon po sa mga scholar, na isulat po ito noong 50 to 120 AD sa panahong pagkatapos ng mga apostol. So ibig sabihin, possible po, no? Kung kukunin natin yung possible na yung mga nagpapakilalang Kristiyano at tagasunod ng mga apostoles, sila yung naglimba nitong Didache na tinatawag, no? Kaya ang mga teksto po mula sa ganitong panahon ay hindi po itinuturing na bahagi ng kanon ng Biblia, no? Dahil isinulat ito sa mga sumusunod na henerasyon ng mga Kristiyano, hindi na mga original na apostol. So ang mga CFD po ay nagki-claim na sila po ang nag-compile ng Bible. Pero kung kayo talaga ang tunay na nag-compile ng Bible, bakit hindi nyo na isinama itong Didache para lubos na sumuporta sa inyo ang doktrinang bautismo? Pero dahil hindi po talaga kalooban ng ating Panginoon, kaya hindi po nangyari. So malinaw na ang Didache ay hindi po talaga tinatanggap. Kaya ang Biblia po ay enough para maunawaan po natin kung saan ba dapat tayo bumabautismo. Sa pangalan ba ng Ama, Anak at Espiritu Santo, which is title, o sa pangalan mismo ng ating Panginoong Jesucristo for the remission of sin. Dahil ang remission of sin or ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi po natin matatagpuan sa Matthew chapter 28 verse 19. Saan po natin ito matatagpuan? Sa Acts chapter 2 verse 38. Kaya nga po sa aklat ng mga gawa ay marami po tayong mababasa ng mga talata na nagpapatunay na ang mga apostoles ay bumautismo po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gaya po ni Apostle Pablo na rebaptize niya ang 12 men na nabaptize ni John. Sa Acts chapter 10 verse 48, inutos ni Pedro na bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo, not Father, Son, and the Holy Spirit. Samantala doon sa Matthew 28:19, kasama naman doon si Peter na inutosan ng Panginoon. So ibig sabihin ba sinasalungat ni Peter ang kautusan ng Panginoong Jesucristo? Hindi po. Sa Acts chapter 8 verse 16, sapagkat hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila ang Espiritu Santo, sila nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. So ibig sabihin kailangan mabautismohan sila sa tubig. Sa pangalan po na kailangan mabaptize sila sa tubig, yes, and then mabaptize sila sa Espiritu. Dalawa po kasi yan. According to John chapter 3 verse 3, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. And then sa Acts chapter 2 verse 38. So mamaya marami pa po tayong mga maibibigyan na talata na kasawato po sa ating mga binasa. So dito
ay talagang expect natin na mapapako lamang ang ating kaibigan sa Matthew chapter 28 verse 19 dahil wala po talaga sa Biblia na nagbautismo ang mga alagad sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, no, kahit yung pangangaral man nila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo about sa baptism, wala po. Kundi kakapit lamang po siya sa ibang books like Didache. Pero sinasabi ko na po, hindi po natin tatanggapin ang Didache dahil hindi naman po yan kasama sa Biblia, no? At hindi po yan original na sinulat ng mga alagad or ng mga apostoles. So maaaring gamitin niya yan to support sa kanyang presentation, pero cross-examination hindi po uubra. Biblia tayo. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Joey ng Apostolic Faith, mga kapatid. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Noel Perfecto ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, ang unang kong tanong, Brother Joey, dito sa Acts 8 verse 16, tinatanggap mo ba na binautismuhan na sila sa pangalan ni Jesus pero hindi pa nila natanggap ang Holy Spirit? Yes or no? Yes, ayon po yan sa nasusulat na sinabi doon sapagkat hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila ang Espiritu Santo, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po kasi yan instant na kapag ikaw ay nabautismuhan sa tubig ay instant na nabaptize ka na rin ng Holy Spirit. Hindi po kasi tao ang babautismo sa Holy Spirit kundi ang ating Panginoong Jesucristo according to Luke 3:16. Next question. Dito sa Acts 8:16, bro, nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na nagbabautismo ng Holy Spirit, di ba? So ang tanong ko dito, bro, nabautismuhan sila sa pangalan ni Jesus pero hindi pa nila natanggap ang Holy Spirit. Paano nangyari yun, bro? Yes, gaya nga po na sinabi ko, hindi po yan instant kasi meron din mga nababautismuhan sa Espiritu at hindi pa nababautismuhan sa tubig. Nabaptize sa Spirit pero hindi pa nabaptize sa tubig. So ang sinasabi kasi ni Jesus Christ, John 3:3, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So dalawa po yan. Kailangan po talaga mabaptize sa tubig at Spirit. Okay. Dito sa Acts 8:16, bro, ano ba ang natanggap nilang bautismo, sa tubig o sa Espiritu? Ano natanggap nila, bro? Dalawa po. Kumbaga nabaptize sila sa tubig at nabaptize din po sila sa Spirit. Kasi kung itutuloy natin ang basa sa 17, sabi po doon na magkagayo ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Next question po. Okay. Nung hindi pa nila natatanggap ang Holy Spirit, anong klaseng bautismo ang natanggap nila? Water or Spirit? Yung hindi pa nila natatanggap yung Holy Spirit, di ba, bro? Sabi dyan. Opo. Oo. Ano yung natanggap lang nila? Ang sabi po kasi sa Acts 8:16, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man, sa kanila kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tubig po. So ibig sabihin po nung ipinatong nila ang kanilang mga kamay, doon pa lamang po sila binabaan ng banal na Espiritu. Kasi with prayer po yun. Okay. Yung next question ko, bro, nag-utos ba ang Panginoon Jesucristo sa mga alagad nila na magbautismo sa lahat ng bansa? Nag-utos ba siya? Yes or no? Sa lahat ng bansa? Oo. Nag-utos siya ng baptism? Yes po. Okay. Anong verse? Okay, sa Matthew chapter 28:19, sa lahat ng bansa, inyong bautismuhan ang lahat ng bansa. Okay. Doon sa sabi mo na sa Matthew 28:19, paano niya inutos ito? Ano ang pagkautos niya dito? Sige po, babasahin po natin para 28:19 ang sabi po doon, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po ang kanyang pagkakautos. Ang tema po natin, ang sabi mo, hindi bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tanong ko, sino ang tama? Panginoon Jesucristo o ikaw?
Tama po ako at tama po ang Panginoong Hesukristo. Pero mali po ang inyong pagkakasabi base po sa ating tema. Kasi ang tema po natin, ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So dito po kailangan po natin maunawaan kung ano po yung pagsunod. Kasi po, inutos yan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, next question. Okay. Ang tanong ko sa iyo, bro, inutos ba ng Panginoon Kristo na mabautismohan ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Yes or no? Yes po, inutos po yan. Kaya nga kapag mayroong kautosan, mayroong pong pagsunod. Kaya nga papaano natin ito sinusunod? Sinunod dito ng mga apostoles, hindi naman mga taga-suway ang mga apostoles, kundi sila ay mga taga-sunod. So sinunod nila ito sa papaanong paraan. Baptism in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Next question. Okay, ang question ko, meron bang mali ang Panginoon Kristo nung inutos niya na bautismuhan ang lahat ng bansa sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Categorical to, meron ba siyang mali? Yes or no? Wala po, kasi hindi siya nagkakamali eh. Wala pong mali. At wala rin pong mali doon sa pagsunod ng mga apostoles na sila po ay hindi nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kundi sila po ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya wala pong mali doon sa pagganap ng mga apostoles. Dapat sinaway sila ng Panginoon kung ganun. So dapat hindi sila taga-sunod, taga-suway sila kung ganun. Okay. Next Okay. question. Ang sabi dito sa ating tema, no, nakasulat naman dito sa tema natin, ano, dito, no. So sabi dito, patutunayan ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Paano mo siya i-reconcile sa sinabing opposite yung sinabi ng Panginoon Kristo sa tema natin eh. Ang sabi ng Panginoon Kristo, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Anak, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang sabi mo ay hindi sa pangalan ng Ama. Paano mo i-reconcile na tama ka at tama siya samantalang opposite ang pinapahayag ninyo? Sige. Yes po. Mamaya po ipapaliwanag ko yan, no? Pero sa sagot ko ngayon, hindi po nagkakamali dyan sa pag-utos po ang ating Panginoong Hesukristo at lalong hindi po nagkakamali din dyan ang mga apostoles dahil tagasunod nga sila dyan eh. So parang mangyayari yan, nagkukontrahan silang dalawa. Kasi ang mga apostoles nagbaptize in the name of Jesus Christ, not in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Oo. Yung bang pangalan ng pangalan ng Ama, Jesus? Same rin. Yun ba yung nilalaban mo dito? Jesus din. Yes. Objection po ako, Mr. Moderator. Anong objection natin? Affirmative. Opo, based po sa rules natin, doon lamang siya magtanong sa kung ano ang aking nilatag. Wala pa po ako nilatag na doon. Okay, so pwede nga yan rebuttal. Okay, so automatic question niya. Next question yan. Ayon sa ating rules. Bro Noel, proceed. Sige bro. Okay. Yung tanong ko kasi nilatag naman niya yung Matthew 28:19 eh. Nilatag rin niya yung baptism in the name of Jesus Christ. Time. Okay. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa lahat ng ating mga manonood. Meron tayong halos 70 live viewers ngayon mga kapatid. Shoutout kay Oscar Maxine Lamera. Sabi niya Galatians 5:2 19 to 21. Basahin nyo na lang. Diyan, ng kaibigan nating ateist, may debate na si Soriano nito noong panoorin mo. Shoutout din kay Pastor Arnel Alegarbes. Naulit yung mali na nangyari sa history. Kaya yung mga mangangaral hindi alam ang history. Shoutout din kay Emmanuel Gramson. God bless Commission. Angelo Cabeles. Kasan Gumising. Nakakatawa yung nagsabi na Judaism si Jesus, Judaism pala, tapos ikaw, Kristiyano, ano ba yan? Shoutout din kay Edlin Vereno. May tanda kasi ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang patunay na sila ay ang nagbaptize sa Espiritu ng Diyos. Shoutout din kay The Ebester ko, as if parang nararamdaman nila ang bautismo ng Spirit at ni Jesus. Shoutout din kay Emmy Alfonso, kay, syempre, mahal na mahal ko yan, Sister Emmy, si Brother Lord Jerome din, Romero, shoutout ng Baptist, ayan. Kay Sister Nadram ng In Defense of the Truth, sabi niya, huli.
Shoutout din kay Jemuel Bungalos. Ha ha ha, kawalang gana naman. At shoutout din dito kay Layo Kalambas, tapos na ang debate, may natalo na. Shoutout din kay Edwin Baha Servano, objection po. At shoutout din dito kay Sherwin Banol. Blessed evening mga kapatid. PR Sherwin Banol here. Shoutout din dito kay Arnel, syempre. Si Pastor. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. So mga bagong pasok dyan ha. Ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So dito tayo sa negative na stand mga kapatid. Brother Noel, 10 minutes bro. Proceed. Yes, magandang gabi sa lahat. Ito po ulit si Noel ng Catholic Church. At ang tinututulan po natin dito yung ating tema. Hindi po natin tinututulan yung pagbautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Nakasulat naman po yan. At saka to point out, in circa 254, dun sa controversies of baptism with Cyprian, si Pope Stephen declared that all baptism in the name of Jesus are valid. So, hindi natin tinututulan yan yung sinasabi ng mga Pentecostal that yung Jesus only or wala tayong, hindi yun ang topic natin, no? Ang topic natin is, ang sabi ni Brother Joey, sa kanyang proposal ay hindi, ang baptism ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Na siya naman na inutos mismo ng Panginoon Jesucristo. Kaya minamaliit na niya kaagad ang mga CFD na katulad ko na gagamit lang ng Matthew 28:19. Hindi niya namamalayan na sa pagmamaliit niya ng isang bersikulo, kahit isang bersikulo yan, ito ay salita ng Diyos. At ito'y mismo verbatim na binanggit ng Panginoon Jesucristo. Kaya mina-mindset niya lahat mina-mindset niya ako, mina-mindset niya ang mga audience natin na gagamitin ko lang to at ito lang ang alam ko at dito lang ako iikot. He does not realize that this is the words of Jesus Christ himself. So this is a divine commission. This is what they call is a great commission of Jesus Christ of the risen Christ. This is after his resurrection. And when he said this, all authority, he said, was given to him on earth and on heaven. So ibig sabihin, this is a universal authority that was given to him. So this echoes what is being seen by Daniel in Daniel 7 verse 13 to 14, that all authority was given to his Messiah. So ito yung pinakamabigat eh. Tinanong natin siya, mga kapatid, kung sino ang tama sa kanila. Sabi niya tama siya, tama si Kristo. Pero magkasalungat nilang pahayag. Ang Panginoon Jesucristo, pinapahayag niya na ibautismuhan sa kanyang Ama, sa pangalan ng kanyang Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ang tinututulan ni Joey mismo, yung salita mismo ng Panginoon Jesucristo, hindi ko salita yon. Whether I'm a CFD or whether I'm a regular actually hindi naman ako member ng CFD kasi hindi nga ako nakapagtuloy sa CFD kasi ang CFD most of them are Cebuano and I could not relate kasi hindi ako marunong mag-Cebuano. So it doesn't matter. It's a mind setting na pagka Catholic defender ka is dito ka lang iikot. But it has to be realized that this is the word of God. This is divine commission of the risen Christ. Di ba? Ang faith natin, kung hindi nag-rise si Jesus Christ, is futile. Pero because this is the risen Christ, lahat ng authority is given to him. Kung may authority siya, then this command is authoritative. Brother Joey. Puntahan natin kasi nakikita ko dito sa debate na to kasi based on Pentecostalism, Pentecostalism, kaya sila Jesus only because they fall on the belief that God has one person.
So, ito yung tinatawag na heresy on the 3rd century called Sabellianism. Doon sila pumapasok. Kaya nila dinideny ang Father, Son, and Holy Spirit is not because of just merely denying the baptismal formula that has been taught from the very beginning. It is a denial of the Trinitarian revelation of the Bible. You know, so pumapasok tayo dyan sa Trinity versus oneness. Doon pumapasok yan. And remember, sa 3rd century, nag-fall na ang oneness as heresy. And it is called Patripassianism or Sabellianism. So, or modalism. Although may mga pagkakaiba ng konti yan, pero the same principle sila. That there's only one person in one God. Doon napupunta yung ano natin, yung concept na kung bakit niya dinideny ito. Puntaan natin, mga kapatid, bakit natin kailangan mabautismuhan sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo? Ito yung i-share ko sa inyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Punta po tayo sa John 1:11-14. He came to what his own, Jesus Christ, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, speaking of the Son of God, he gave power to become children of God. To those who believe in his name, Jesus Christ, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. Yun ang ibig sabihin nun. So, the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory of the Father's only Son. So lumalabas, ang nagbigay ng authority for us to become children of God is Christ. So, para maging anak ng kanyang Ama at kanyang maging co-heir. Saan natin nakuha yung co-heir? You know, punta tayo po sa Romans 8. You could read from verse 8 to verse 17. And those who are in flesh cannot please God. So, ibig sabihin, kailangan mo ng Espiritu ng Diyos. So, we have to be baptized in the name of the Holy Spirit. You know, so, but you are not in flesh. On contrary, you are in the Spirit. If only the Spirit of God dwells in you. So, kailangan natin, ilang minutes, brother? 3 minutes, okay. You are in spirit, if only the Spirit of God dwells in you, speaking of the Holy Spirit, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Sana mapakinggan nyo. So, kailangan natin mabautismuhan sa banal na Espiritu Santo, sa ngalan ng banal na Espiritu Santo. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. Babalik pa rin tayo sa John 1. So, we are adopted children of God through the Spirit. The Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you. The one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies, also through the Spirit that dwells in you. Consequently, brothers, we are not debtors to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. Sabi dito. But by the Spirit, you put that the deeds of the body, you will live. Yung deeds of the body, yung sin. You know, it represents sin. Pakinggan niyo dito mabuti sa verse 14. For those who are led by the Spirit of God are children of God. Dito tayo na-adapt as children of God. Dito sa baptism of the Father, Son, and Holy Spirit. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you receive a spirit of adoption. Ayan, tututulan mo in the name of Holy Spirit, tututulan mo yan, through which we cry, Abba, Father. So, tututulan mo na naman yan. Baptism of in the name of the Father, tututulan mo na naman yan. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are children of God,
And if children, then heirs, tagapagmana, heirs of God, and joint heir with Christ. Joint heir with Christ. So, tagapagmana tayo kasama, tagapagmana tayo, sinama tayo ng Panginoon Kristo. So, there is the Father, there is the Son, and there is the Holy Spirit. Punta tayo sa Ephesians 1. Sabi dito sa Ephesians 1, in Him, verse 11, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works everything in conformity of the purpose of His will, in order that we who were the first to put our hope in Christ, Son, siya yung Son, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. When you believed, you were marked, you were baptized in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to praise of His glory. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon din ng ating second speaker. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating first speaker sa second speaker. Brother Joey, your time start now, bro. Okay, Sir Noel, unang tanong, kapag may utos ba ay mayroong pagsunod, yes or no? Yes. Yes. May pagsunod, at lahat ng sinasabi mo sa Acts, ang sulat ni Lucas sa Acts, merong Lord Jesus Christ, merong Jesus Christ. So lumalabas dito sa baptism na to na sinasabi is not per se. Okay. So tanggap mo ba na ang mga AFD or Apostolic Faith Defenders ay hindi bumautismo sa titulong Ama, Anak at Espiritu Santo, yes or no? Objection ako. Hindi ko alam yung sinasabi niyang AFD, kasi kung AFD ang sinasabi niya, brother, he's talking about himself. At wala tayong nabasang AFD even sa latag ko. Okay. Okay, counter objection, Mr. Moderator. Sige, proceed. Oo, pwede ko naman palitan yung tanong, no? Pero kasi na-open na din kasi yan, at pati yung CFD, kaya pasok pa rin yun. Pero mag-change question ako, sige, ibahin ko. Okay, proceed lang, Brother Apostolic. Time restrict. So, ang sabi mo, ang tanong ko kanina, no, kapag ba may utos ay mayroong pagsunod, sabi mo, yes. Next question ko, so tanggap mo ba na ang mga apostoles sa Biblia ay hindi bumautismo sa titulong Ama, Anak at Espiritu Santo, yes or no? Hindi ko tanggap, bro. Kasi hindi naman explicit na sinabi diyan sa Biblia na hindi sila nagbautismo sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Actually sa mga lag mo, bro, hindi siya actual baptism, kundi identification siya of the Christian baptism. When we say they were baptized in the name of Jesus Christ, it is not per se the invocation or the baptism for formula, bro. Yan ang sagot natin. Okay, so ang sabi mo, hindi mo tanggap. Sinasabi mo na bumautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pwede mo bang ipakita sa akin ang talata na kahit isang apostoles ay mayroong nangaral patungkol sa bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na kailangan mabautismuhan? Ito na nga nilatag ko, bro. Actually, ang sagot ko doon, wala siyang explicit to object or reject yung Matthew 28:19. Pero kung sasabihin mo na explicit, dito tayo dadaan tayo sa John 1:11-14, bro. Na in the name of Jesus Christ, of course, you will be baptized to be the children of God, adopted children of God sa kanyang Ama. At tsaka pinapakita dito na He is the only begotten Son of God sa verse 14, bro. Okay. So iklaro ko lang, no. Hindi mo tinatanggap na ang mga apostoles ay hindi bumautismo sa Ama, Anak at Espiritu Santo, right? Yes.
Pero tinatanggap mo na ang mga apostoles sila ay talagang bumautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay. Pwede kong i-qualify yan, brother brother Rasha, yung hindi ko siya sasagutin ng categorical yung dito ka sa 10 seconds bro kung hindi ka sasagot ha ng categorical. Proceed ka. Even do sa Acts of the Apostle, wala siyang actual baptism na nagbaptize sila in the name of Jesus nor in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Presuppose idea. Next question na. Okay. Si Jesus na magpahayag ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, then ang mga apostoles sila nagbautismo sa pangalan ni Jesus at hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanong, ito ba ay nagkokontrahan o hindi? Wala silang kontrahan. You have to reconcile that. Kasi yung baptism sa name of Jesus Christ is basically an identification of Christian baptism. It is actually not the per se the baptismal formula. There is no actual baptism na nagbaptize sila in the name of Jesus. There is none. There is none. Even Okay. Next question. Saan ba bumabautismo ang mga alagad? Ang mga alagad ba, klaruhin ko lang, ang mga alagad ba tagasunod o tagasuway? Tagasunod ang mga alagad, kaya nga sinunod nila yung Great Commission, bro. Sa Matthew 28:19 sinunod nila. Ikaw ayaw mo, bro. Sabi mo hindi. Yan ang topic natin, hindi, sabi mo. Ikaw hindi sumunod, bro. Okay. So, maaari mo bang kasi kanina hinahanapan kita, sabi mo wala namang maipapakita, no, na bumabtize sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So malinaw na wala talaga mababasa sa Biblia ang ganun, na bumautismo ang mga apostoles sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yeah, verbatim wala, bro. Even do sa eunuch na inano ni Philip, actually nung binaptize sila wala silang invocation, Even do sa name of Jesus Christ, wala talaga nagbaptize. Actual baptism. Kundi identification lang siya ng Christian baptism. Okay. Gusto ko lang alamin, ayon sa iyong latag, no, ano ba ang pangalan ng Father? Sabi do sa Exodus 3:14 to 3:16, ang sabi niya, my name is Yahweh, YHWH, or also called as I am. Sabi niya, I am, tell them that I am has sent me to you, and that Yahweh is my name, the God of Israel, that is my name forever. Yun ang sabi niya. Okay, ano ba ang pangalan ng Son? Okay, sabi do sa Matthew 1:23 is Jesus Christ. Yun ang sabi doon. Ano naman ang pangalan ng Holy Spirit? Holy Spirit, bro. Yun ang sabi doon sa Old Testament, tinawag siyang Holy Spirit or Spirit of God. Sinabi sa Matthew 12, sabi doon, Spirit of God or Holy Spirit are one and the same. Yun ang sabi doon, bro. Ano ba ang Holy Spirit? Ito ba ay pangalan o katangian o kalagayan or nature? Both. He is called the Holy Spirit, and that very name represents his very nature. He is the Holy Spirit and he is Spirit, and yun yung pinaka-essence niya, Spirit. Ang sabi kasi sa Matthew 28:19, in the name of the Holy Spirit. So pag sinabing in the name, kasi in the name of the Father, ang Father may pangalan in the name, sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Panginoong sa pangalan ng Anak, so ibig sabihin may pangalan ang Anak. So bakit sinasabi sa pangalan ng Holy Spirit? O ano ang pangalan ng Holy Spirit? Kasi sinabi doon sa pangalan ng Espiritu Santo. Okay, sige. Okay. But doon sa Matthew 28:19, mapapansin natin singular. So ibig sabihin, yung name doon, it does not represent yung name per se. Time. 7 minutes time. Yun ang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. Dako tayo sa ating second stage ng debate. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live dyan, no? Meron tayong halos 70 live viewers ngayon. Emmanuel Garampon, maraming accounts sa New Testament na nagbautismo ang mga tao sa pangalan ni Jesucristo. Yung nakasulat ay paniwalaan, yung hindi nakasulat, paniwalaan. Shoutout din kay Gabinos Bornales. Ang pangalan ng Ama, ng Anak,
ay kasama sa sinabi ni Kristo na ako ang Ama ay isa. John 10:30. Edwin Di Maano, si Noel maglatag, Sir Noel, maglatag ka ng kung talata na may bautismo sa tubig, yan ang ginamit sa Mateo 28 verse 19. Shoutout din kay Samson Rosin, si Pedro Acts 2:38, si Felipe Acts 8, si Pablo Acts 19, lahat po sila na bautismohan sa pangalan ni Jesus. Rondo Blas, TKO na ang CFD. Shoutout din kay Roger Torres, ang tanong, sino ba ang inutusan sa 28 verse 19? Mga CFD ba or mga apostoles ng Panginoon? Mahaba yung ano niya. Shoutout din, syempre, yung ating kapatid si Ruel Teo sa dalawang matinik ng mga kaibigan ko. Ayan. Shoutout din kay Joven, Pastor Joven Patilla ng Born Again. Sabi niya, ang mababasa bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu, nasusulat na yan. Shoutout din kay Sunny Rodriguez, Jeffrey Neri, ayan. Gestoni Almazan, dahil sa pangalan ng ni Jesus ang kaligtasan. Shoutout din kay Kamar, cute mo talaga. Shoutout din dito kay Jimwell. Shoutout kay mga Kamar. Ayan, so mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa ating rebuttal stage. Again, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ay patutunayan na ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang rebuttal. Brother Joey ng Apostolic Faith. 10 minutes bro. Your time start now. Ayan, okay. Salamat. No? So rebuttal section tayo. Nakita natin ang pagsagot ng ating katunggali at malinaw naman na inaamin niya na ang mga apostoles ay bumabautismo po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at inamin niya rin na wala siyang tutol doon. So, ipinahayag ko kanina sa presentation pa lang na hindi ko naman tinututulan ang pahayag doon ng Panginoong Jesucristo kasi nga ang sabi ko, kung mayroong kautusan, mayroong pagsunod. So, ibig sabihin, paano ba natin ito sinusunod ang bautismo? Okay? Na inutos ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang tema, sinasabi natin na ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, ito po ay hindi sa larangan ng pag-uutos, kundi sa larangan ng pagsasagawa. Kaya nga sinasabi ko kanina sa pagtatanong ko sa kanya, kung mayroong kautusan, mayroong pagsunod. Kaya ang mga apostoles, hindi sila sumunod na bumautismo sa tawag nito, sumunod sila doon sa sinabi ni Jesus Christ, na bautismohan ninyo ang lahat ng bansa sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinunod nila yun sa papaanong paraan? Sa paraan ng pagbabautismo sa pangalan at hindi po sa titulo. No? Bakit? Dahil ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Aklat ng Mga Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Hindi po sinabi doon na walang ibang titulo. No? Ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas, hindi naman titulo eh. Ang ibinigay po ay malinaw na pangalan sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan. Okay, so doon din sa kanyang pagsagot, sabi niya na ang pangalan daw ng Holy Spirit ay Holy Spirit. Hindi naman po ganun yun, mga kapatid, mga kaibigan, no? Kasi kapag sinabing in the name or sa pangalan, kaninong pangalan? Merong pangalan eh. No? Dapat, nagbigay siya ng pangalan ng Ama, nagbigay siya ng pangalan ng Anak, so dapat ibigay niya din ang pangalan ng Holy Spirit. Kaya ang sinasabi dito ng ilang mga CFD, ito daw ay Parakletos. Ang Parakletos po ay hindi po yung pangalan eh. No? Ang Holy Spirit o Espiritu Santo ay hindi isang personal na pangalan, kundi isang titulo o katawagan. Kaya sa Biblia, ang Espiritu Santo ay tumutukoy po yan sa banal na presensya at kapangyarihan po ng Diyos na kumikilos sa mga mananampalataya. Ngunit hindi ito yung ginagamit bilang isang personal na pangalan tulad ng sinabi niya din kanina, no, na ang pangalan ng Espiritu ay Espiritu din. Hindi po ganoon kasi mayroon sinasabi doon in the name. So, isa pa, hindi tayo ang bumabautismo sa Espiritu eh.
ang bumabautismo sa Espiritu ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit kayo nagsasabi, I will baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? Bumabautismo kayo sa Espiritu eh. No? Malinaw po na ang Panginoong Jesucristo lamang ang babautismo ayon sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Kaya nga po dito ay malinaw, ayon sa akin sinabi, hindi niya ginamit ang didache kasi inunahan na natin. Okay, so doon lang siya nagpaikot-ikot sa Matthew chapter 28:19, bagay na hindi ako nagkamali. Kasi lahat naman talaga ay napapako doon kapag hindi talaga nila nauunawaan ang bautismo. So ito para lang ito sa mga viewers, no. Sa mga viewers, kung kayo po ay nakakasiguro na kayo nga ay ligtas, alamin po ninyo ang pamantayan po ng Biblia. Kasi nagbigay po ng pamantayan ang Biblia eh. Okay? So marami po kasi tayo mga kaibigan, mga minamahal natin na mga Katoliko ang nabautismohan. Dahil napag-unawaan po nila, kanina lang may mga nabautismohan po tayo, no. Dahil napag-unawaan po nila na ang actual na bautismo na pagsunod ay hindi po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bagay na yan po ang aming pinag-uusapan ngayon. Kaya nga wala nang tutol doon sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo eh. Pero ang tinututulan natin dito, yung kanilang kaunawaan, dahil nagbigay ang guro ng formula din ang sinagot nila. Hindi po ganun yun. Kapag ang isang guro magbigay po ng formula, expect na natin na mayroong kasagutan sa formula. Kung ang formula is in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, ano ang sagot dyan sa formula na yan? Sinagot ba ng mga apostoles yan? Yes po, in the name of Jesus Christ. Bakit? Kasi po, ang mga minamahal nating mga Katoliko, na pag-unawaan nila na ang kapatawaran ng kasalanan ay wala po doon sa Mateo 28:19. Hindi po idineklara doon. Ano po? Dahil hindi pa nga nangabuksan ang kanilang kaisipan doon eh. Sa Matthew chapter 28 verse 19. Kundi doon pa lamang po sa aklat na mga gawa natin mababasa, sabi nga wala daw actual doon eh. Meron pong actual doon na bautismo. Ano po sa kapahayagan po sa aklat po ng mga gawa, meron po doon malinaw. Ano po, yung eunuch, binanggit mo kanina, actual po yun, na nabautismohan. Yung doon din sa Acts chapter 10 verse 48, actual din po yun. At yung sinabi ni Peter, maaari bagang hadlangan ang tubig. Kita mo na, mayroong tubig upang ang mga nagsitanggap ng Banal na Espiritu ay huwag mga bautismohan na gaya din naman natin. So actual po yan. Ano po, actual po yan na isinasagawa. Kaya nga po, tanggapin po ninyo, mga viewers, na ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, since na sumasampalataya din naman kayo sa Panginoong Jesucristo, wag nyo na i-reject, bagkus ay tanggapin po ninyo. Ano po, dahil ito po ang katuparan doon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28 verse 19. Wala nga po siyang maibigay na pangalan ng Holy Spirit eh. No, kasi hindi talaga sila ang dapat bumabautismo sa Holy Spirit. Ulitin ko, I will baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Bumabautismo ka sa Ama, Anak, at sa Espiritu. Pwede ako mag-objection, brother, Russia. Sorry, brother. Okay, objection mo na. Time stop. Proceed, bro. Kasi ang pinapahayag niya ngayon sa mga audience na nagre-reject kami na baptism in the name of Jesus Christ. Hindi nga yun ang topic at wala kaming nire-reject. Actually sa pahayag ko, wala kaming nire-reject. Hindi fair yung sinasabi niya eh. Hindi fair. Okay. Counter objection po ako. Okay. So ina-analyze ko muna yung objection, Brother Joey ha. Nag-object ka bro doon sa pahayag ni Brother Joey ngayon. Bro Joey, counter objection doon, bro. Okay, siguro sige, mag-proceed na lang ako. Doon ko na lang Okay. So magde-decide muna ako. So any observation ng ating mga speaker, bro Noel, hindi ko pakikialaman yan. Either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling siya, or either that is your stand or not ha. Pero tuloy-tuloy yan. Pwede mong itanong yan or i-rebut mamaya. Pero sa akin, proceed lang. Brother Joey. Okay, so mga viewers, nag-object po ang ating katunggali. Hindi ko naman po kasalanan kung siya po ay nasasaktan, pero masakit po talaga ang katotohanan. Ano po? At ito po ay talagang nire-reject nila.
although na sinasabi nila sa kanilang bibig na hindi nila nare-reject. Ang hindi po pagsunod, pag-reject yan eh. Ano ang patunay? Ang sabi po ni Apostol Pablo, kahit ang kami o anghel mula sa langit bumaba sa lupa, mangaral ng iba sa ipinapangaral namin ay matakwil. Wala nga siyang maibigay na patunay na ang mga apostoles ay nangaral ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ni pagsunod man lamang. So ibig sabihin, nire-reject. Bakit? Kasi hindi sinusunod. Ano ang sinunod? Formula din. Kaya nga kung nagkamali ang mga apostoles sa pagsunod na sila ay bumautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, bakit patuloy ang banal na espiritu sa kanila na sila ay kinasihan? Hindi sila pa rin magkamali dahil dito guided na sila the day of Pentecost, no, sa Upper Room, guided sila ng banal na espiritu. Kaya dapat titignan natin dito yung application. Kaya nga ang isang guro, kapag nagbigay yan ng formula sa blackboard, okay class, this is the formula. Okay ma'am, papaano nyo sasagutin yan? Ma'am, finish. Can I see your answer? Sasabihin niya. Ngayon, kung makita ng teacher na, kinapipaste mo lang eh. So, ibig sabihin, wala doon ang pagsagot. Kasi nagbigay ng formula, kinapipaste lang. Kung mayroong formula, mayroong pagsagot. Father, Son, and the Holy Spirit pertaining to Jesus Christ. Okay, mamaya i-ano din natin yan sa ating conclusion. No? Ipapakita natin yung mga kapatid. Kaya mga minamahal na mga Roman Catholic, nagsisimba po tayo eh. No? Ngayon, nagsisimba tayo, hindi natin alam kung napatawad na ba talaga ang ating mga kasalanan. Dapat alam po natin na ang kapatawaran po ng kasalanan ay doon sa pangalan ng ating sinasampalatayanan. Kaya nga po mga minamahal na mga Katoliko, alam ko na kayo po ay sumasampalataya talaga sa Panginoong Jesucristo. Pero dapat maunawaan ninyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay pagbabautismo sa kanyang pangalan. Hindi po yung nabinyagan na ako na maliit pa ako. Hindi po ganun yun. Okay? Kaya po medyo nasasaktan ng ating pong katunggali dahil ito po ay katotohanan. Ano po na atin pong ipinapahayag na sinasabi ko kung hindi ninyo ginaganap ang pagganap ng mga apostoles, kaya nga we are apostolic faith believers, chosen generation, na kung ano ang katuruan ng mga apostoles ay siya rin naman naming katuruan na hindi na hihiwalay sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga alagad. Kaya nga hindi kita masisisi kung wala kang ipapakitang evidence na ang mga apostoles even didake, kahit gamitin mo ang didake, no? But for sure hindi mo gagamitin yan. Kahit sa mga encyclopedia, nakasaad din naman doon na pinalitan ang baptism, no? Hindi ko lang matandaan kung anong volume yon. So pwede ninyong i-comment sa comment section sa mga nakakaalam na pinalitan ang bautismo sa pangalan ni Jesus Christ ng Father, Son, and Spirit. Okay? Kaya nga po mga minamahal namin. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative at syempre dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Noel ng Roman Catholic Church, 7 minutes, your time start now. Tanungin kita, Brother Joey, meron ba ako sa presentation ko rejection sa baptism in the name of Jesus Christ? Meron ba? Yes or no? Meron po. Saan? Bagaman bagaman ito yung sinasabi ninyo na hindi ninyo nare-reject, pero sa inyo pong doktrina ay inyo pong nare-reject. Bakit? Kasi hindi nyo naman doktrina ang magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kundi ang inyo pong doktrina ay bautismo sa formula Father, Son, and Holy Spirit. Next question. Okay. Next question ko, yung in the name of the Son, dun sa Matthew 28:19, does that represent Jesus Christ, yung Son? Yes or no? Pumapatungkol yan sa yes Panginoong no? Jesucristo. Categorical yes or no, bro? Yes. Yes po. Ang inyong categorical question, yes or no, kung pumapatungkol sa Son. Yes po. Sino ba ang Son na nahayag sa laman? Ang Panginoong Jesucristo po, na tinawag siya na Son sa kahayagan ayon sa laman, no? Tinawag siya na anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung Son, hindi naman kasi pangalan yan eh. Titulo yan. So, sino yung Son? Ang Panginoong Jesucristo. Dapat magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Dito sa Acts 4:12 na nilatag mo, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind but by which we must be saved. Ang tanong ko sa iyo dito, ito ba yung Son? Yes or no? Yan po ang Diyos.
Kasi wala naman sinabi diyan na son. Categorical muna tayo, Brother Rasha. Time stop Okay, time sorry. stop. Categorical. Okay. Oo. Yung ang tanong ko dito sa verse 12, ito ba yung name is yung son? Yes or no? Yun lang ang tanong ko. Okay, both ang sagot ko diyan. Okay. No, dahil hindi naman niya, wala naman letra por letra na nakasulat diyan na iyan ay ang son. Yes, na yan ang son dahil siya ang Diyos na nahayag sa laman at tinawag na anak ng Diyos, Son of God. Next question. Okay. So, yes and no ang sagot mo, no? Dito sa John 3, verse 35 at to 36. Ang sabi dito, the Father loves the Son and has placed everything in his hands. So lahat ng authority binigay sa kamay ng anak. Whoever believes in the Son has eternal life. Naniniwala ka ba sa lahat ng na naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan? Yes or no? Yes and no. Ang sagot ko diyan. May paliwanag ako diyan. Kasi marami naman naniniwala sa Son of God pero hindi naman talaga sila yung sumasampalatayang may pagsunod, no? At ang sagot ko diyan ay no. Yes and no. Kanina sinabi ko yes dahil hindi lahat ng sumasampalataya sa anak ay mayroong pagsunod. No, dahil okay. Etong next question ko, doon sa yes mo, sabi mo yes, merong eternal life sa Son. Ito bang Son na to si Jesus Christ? Yes or no? Yes, si Jesus Christ. Pero hindi naman talaga lahat ng sumasampalataya ay sumusunod sa anak. Kasi ang sinasabi sa 1 John 5:3, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Pero hindi talaga lahat ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Next question. Ang sabi mo dito sa Acts 4:12, wala talaga nakasulat na Jesus Christ. Kaya dalawa ang sagot mo dito. Pero ibalik mo lang sa verse 10, ang nakasulat talaga, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus, the stone builder, rejected, which he became the cornerstone. Salvation is no one else, for there is no one under the name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ngayon ba tinatanggap mo fully ito ay Son of God? Yes or no? Tinatanggap ko ang Biblia, pero hindi ang iyong unawa. Question tayo. Okay. Yes. Ang question ko is very straightforward. Ang tanong ko lang dito, tinatanggap mo ba na buong buo ito ay anak ng Diyos? Yes or no? Okay, so Yes. ayan, yes. So ganito ang paliwanag dito, bro. Anything na paliwanag niya either tama para sa iyo, bro, Noel, or mali ha. Tuloy-tuloy ito. Bro Apostolic. Sure. Pakipaliwanag yung yes mo. Okay, yes, tinatanggap ko naman talaga ang kapahayagan ng Biblia, pero tinututulan ko ang kanyang unawa. So sumasagot ako, specific. Time stop po na, time stop, bro. Bro, Rasha, alam ko yung gusto ko lang yung categorical. Ang tanong ko, tinatanggap na ba niya na buong buo na ito ay anak ng Diyos? Okay, ang sinasagot niya, Brother Rasha, yes, tinatanggap niya ang Biblia. Malayong-malayo sa tanong yes, ko. bro, ganito. Nag-rule out na kasi ako dyan. Basta sumagot siya doon na sa yes. Tapos yung paliwanag niya, either para sa iyo ay mali yun or tama, ituloy-tuloy yan. So 20 seconds ulit. Basta nag-yes siya, bro. Ganun lang yung tingin ko dyan. Bro Joey, again, bro, i-reset ko yung 20 seconds mo. Proceed ka, bro. Okay, una, tama yung pagsagot ko, no? Na hindi ko tinututulan ang Biblia na kanyang binasa, pero ang tinututulan ko dito is yung kanyang unawa. Nagbigay siya ng verse specific, Acts chapter 4 verse 12. So wala naman talaga nakasulat doon na Son of God, kundi sa pangalan, no? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikililigtas. So doon lang talaga ako sumasagot. Next question. Okay. Ang next question ko dito sa YouTube yan Eunuch, So ang dito may actual na may actual na pagbautismo, 'di ba, ni Philip do sa Eunuch, Meron ba ditong actual verbatim invocation in the name of Jesus or in the name of Father, Son, and Holy Spirit? Meron ba o wala? Categorical, meron o wala? Meron yan. Acts 8.
Ano yung tanong, yung letra Ah, per letra? yes, yun ang tanong mo sa akin kanina. Sabi dito, then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him. Ang tanong ko dito sa tagpong to, meron ba talagang actual invocation ng in the name of Jesus Christ? Yes or no? Meron o wala? Okay. Meron diyan na aktual na bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sa Biblia, hindi lahat ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo ay nababanggit. Okay? Pero malinaw na marami tayong mababasa sa Biblia na ang mga apostoles, ang mga alagad ay bumabautismo talaga sa pangalan ng Panginoong Kristo at hindi sa Ama, Anak at Espiritu. Next question dito sa Acts 8:38, ibabalik kita. Sabi mo meron ka bang nabasa dito na actual invocation sa Acts 8:38 nung binaptize siya ni Philip, meron bang actual invocation? Kung meron, ituro mo. Okay, so basahin natin ha para makita natin. So, sinabi dito na habang sila ay naglalakbay, dumating sila sa isang lugar na may tubig. Sinabi ng eunuch, narito ang tubig, ano pa ang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sumagot si Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso, maaari kang bautismuhan. Sumagot ang eunuch, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Next. Okay. Ang tanong ko bro, hindi pananampalataya sa pangalan pa ni Jesucristo, given yan. Ang tanong Okay. ko, Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so napakabilis lang talaga, no? At ulit shoutout sa lahat ng mga nanonood dyan. Basa tayo muna ng comment bago tayo pupunta doon sa rebuttal ng ating negative. Shoutout doon sa naka-Hebrew. Jesus Christ command is Apostle Mateo 28 verse 19. Mahaba yung comment niya. Shoutout din kay Samson Rusin. Ano po ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu? Shoutout din kay Mera Fuentes Jones. Welcome po dito Sir Rolly Mina. Shoutout din kay Pastor Joven Patilla. Saan mababasa na actual bumanggit ng name sa bautismo? Shoutout din kay Jumel Bungalos, Mateo 28 verse 19. Gestone Alamanza. Kahit anong paliwanag dyan, hindi yan maniniwala dahil sabi ni Jesus, sila ay binulag ng prinsipe ng sanlibutan, walang iba kundi si Satanas. Shoutout din dito kay Santiago Lacar. Kahit isang talata sa Biblia, wala kang mababasang binautismohan sa Father, Son, and Holy Ghost. Shoutout din kay Brother Ruben ng Kilada, isang debater ng SDA. Sumusunod daw, hindi bagay sa iyo Joey na magsabing sumunod ka sa kautusan. Shoutout din kay Gistone, ito kanina, Romualdo de la Cruz, bautismuhan. Nawala. Nawala yung ating comment. Shoutout din dito. Napakabilis na ating mga comment mga kapatid. Hindi ko mahagip lahat. Pero shoutout na lang sa lahat na nag-comment dyan. Ronel Marcilo watching from United Pentecostal Church. Gumalang. Ayan, iba-iba kanina. Merong taga Iloilo, merong taga Visayas, Mindanao, at saka sa Luzon. Maraming salamat sa pagsubaybay mga kapatid. You can share this live mga kapatid para marami pang makapanood. At shoutout din dito kay Pastor Brian Badaw. Sabi niya, shoutout bro Joey, easy win for you kahit na nakapikit. Ha. At shoutout din kay Kamar, kay Jimwell. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Rebuttal ni Brother Noel bilang negative. Proceed ka bro, 10 minutes. Okay. Magandang gabi ulit sa lahat. Ito po si Noel. So ang rebuttal natin, makikita natin mga kapatid, na dalawa lagi ang sagot niya. Hindi siya sure sa Panginoon Kristo na si Kristo mismo ang anak ng Diyos. No, dalawa ang sagot niya, no? Actually, gusto niyang sabihin na pangalan to ng Diyos. Pero hindi yun ang tanong ko kanina. Ang tanong ko, kaninong nagpapatungkol itong pangalan nito? Ito ba'y sa anak ng Diyos? Dalawa ang sagot niya. Can you imagine? So, kung nilalaban niya ang pangalan ng Panginoon Kristo sa bautismo, magdadalawang isip siya. Pagdating natin sa John 3:35 at 36, sabi doon, ang Diyos minamahal niya ang kanyang anak. Tapos sa anak, nandoon ang kaligtasan, nandoon ang buhay na walang hanggan.
So, tinatanong ko, ito bang anak na to si Kristo? Dalawang sagot. Makikita niyo mga kapatid na hindi siya sure do sa stand niya mismo. At hindi niya kilala mismo ang Panginoon Kristo na minamahal ng kanyang ama. Kasi para sa kanila, bro, mga kapatid, brothers and sisters, si Kristo siya rin yung ama na nagkatawang tao. You know, so lumalabas wala talaga yung relationship, wala yung endearment, wala yung pagmamahal. Kasi may minamahal dito eh. You know, may minamahal. So, nire-reject talaga nila yung concept of the Trinity. Yun ang purpose nila dito, not to teach the proper formula. Of course, yung pag sinabi ng proper formula is proper form. Yung pag sinabing proper form is yung formal way of baptizing, yung correct invocation, you know. So pag sinabing invocation is calling or praying in the name of God, you know. So may rejection sila dito sa Acts 8:36. Explicitly, ang dami niyang supporters dito, pero explicitly nagsinungaling siya. Ang tanong kasi natin, meron bang actual invocation dito? Sabi niya, yes. Pumunta siya doon sa prerequisite. Ang prerequisite is the required intention for a baptismal candidate. Na there is a faith in Jesus Christ. But that is not my question. Kasi it's a Christian baptism, then therefore the basic requirement would be a faith in Jesus Christ. But that was not my question. My question is was there an actual invocation in the name of Jesus Christ when Philip baptized the Ethiopian eunuch? Ang sabi niya, meron. Pero basically, wala. But we could imply. He could have said, it is implied that he was baptized in Jesus Christ. That is more acceptable than to lie na sasabihin niya meron kahit wala. You know? So, ito, Brother Joey, walang actual baptism sa buong Biblia na may actual verbatim invocation na it's either in the name of the Father, Son, and Holy Spirit or baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Wala siyang actual nakasulat na verbatim invocation on actual baptism. So, ibig sabihin, equal footage ang stand natin sa baptism in the Father, Son, and Holy Spirit and in the Lord Jesus Christ. Equal footing. Both, wala siyang actual. Na pre-presuppose mo lang kasi nabasa mo sa Acts of the Apostle na he was baptized in the Lord Jesus Christ or Jesus Christ. So lumalabas, merong siyang difference, Lord Jesus Christ and Jesus Christ, although we're pertaining to the same person, pero nakikita natin dito, it is not per se the formal form of baptizing an individual. Hindi siya formal. Kumbaga, it is more of identification of Christian baptism versus other baptism. Remember, in Acts 1:5, there is distinction between baptism of John the Baptist, and baptism of Christian rites. Kasi sa Christian rites, bro, hindi lang siya repentance and remission of sins, there is reception of the Holy Spirit. And the reception of the Holy Spirit, Brother Joey, nandoon yung guarantee ng ating salvation. You know, so I'm sure hindi mo naman ako i-object dyan. Binasa naman natin letra por letra. So, equal footage tayo, wala talagang actual baptism that with actual invocation. You know, so ang ikaw ang nagre-reject, ako wala akong nagre-reject, bro. Even the church does not reject. Ang sinasabi ang stand ng church is kahit na nabaptize yan in the name of Jesus, as long as the church is a Trinitarian church, it is acceptable. Hindi pagka kunyari na isang na baptize in the name of Jesus, he has a Trinitarian belief. Pag nag-join siya ng Catholic Church,
valid yun. Hindi na required mag-rebaptize ulit sa kanya ang Catholic priest or deacon or bishop. Hindi na kailangan. Kasi valid yun. Kahit na in the name of Jesus Christ. Ang magiging invalid lang sa church, yun sa mga pseudo-Christianism, like sa Pentecostalism, because they reject the Trinity. You reject the Trinity, bro. Yung sinabi, God loves the Son, nagdalawang isip mo doon na ito ba talaga si Jesus Christ o hindi, dalawa ang sagot mo is because there is rejection of the Trinity. And that is heresy from the 3rd century called Patripassianism or Sabellianism. So, sana malinaw to sa mga sa lahat ng audience yung stand natin. Ang nire-reject mo is Matthew 28:19. Ako wala akong nire-reject. You know, so nagsinungaling ka na sabi mo may nire-reject ako. Punta tayo sa bakit kailangan ibabalik ko kayo sa scripture kasi ayaw niyang gamitin ko yung didache. Pero pwede kong gamitin yung didache kasi mina-mindset lang naman niya tayo para hindi ko gamitin. Ang didache, sabi niya, from 50 to 120. That is true. 50, 80 to 1. Gusto buhay pa mga apostol dito. Remember si St. Paul, na martyred siya around 63 to 67 AD. Ganon din si St. Paul. Ganon din tapos si St. John hanggang 90 AD, 95 AD buhay pa siya. So apostolic times pa siya. Ang sabi dito sa didache, you baptize the way, having first said all these things, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in the living water. Yun ang sabi doon. Ngayon, dito sa isa pang napaka-importanting church father na si Justin Martyr. Si Justin Martyr, ginagamit din siya ng mga Protestants para ipakita yung Christianism, yung orthodoxy of the Christianism. Ginagamit siya kahit na Protestants. So sabi dito ni Justin Martyr sa kanyang sulat, The First Apology, authentic na sulat niya. Si Justin Martyr, ipinanganak siya around 90 to 100 AD, namatay siya before 170. So early 2nd century siya and apostolic siya. Ito yung mga totoong apostolic faith defender. Siya yung isa sa unang pinaka-apologist ng Christianity. Are regenerated, ang sabi niyo ito, in the same way we were ourselves regenerated for the name of God. The name of God, the Father and the Lord of the universe and of our Savior Jesus Christ and the Holy Spirit, they received the washing with water. So lumalabas, ang ginagawa ng church talaga is baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. That includes Jesus Christ. That does not eliminate Jesus Christ. It is included. Jesus Christ is included as the Son. Ang sabi dito, the Savior Jesus Christ, the Son of the Savior Jesus Christ, and the Holy Spirit. So, napaka-importante na mabaptize tayo in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. That includes the name of Jesus Christ, and also that includes the Father and the Holy Spirit, because the adoption of us by God is the adoption to our Father, Abba, ang sabi doon. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative at syempre dako tayo sa ating 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Joey, your time start now, bro. Okay, unang tanong, premise ginamit niya ang didache pa rin. Okay, so tanong, pwede mo ba ibigay ang patunay kung sino ang may akda ng didache? Ang didache, wala siyang particular person na author, kundi mga bishops yan of the early church. Bishop siya. Hindi mo rin masasabi kung sino talagang author ng pero ito yung pinaka church manual nila during the 1st century church. Next question. Bakit hindi, sabi nyo kasi ikiniklaim din ng mga CFD na kayo ang nag-canonize ng Bible. Okay, so kung kayo ang nag-canonize ng Bible, bakit hindi isinama ang didache sa Biblia? Ano ang issue?
sa Latin rite, bro, kaya hindi siya inano kasi unknown yung writer niya. At yung New Testament is basically attributed do sa mga apostles, Yes, there is Luke and there is another person, pero close sila sa apostle. Yung Didache is pero sa Orthodox Bible tsaka sa Ethiopian Bible kasama yung Didache. So, sa makatuwid, ang mga CFD at ang inyong doktrina ay nakadepende sa mga aklat na anong ang author na hindi ninyo nakikilala kung sino ang author. Objection ako, Brother Rasya. Anong objection natin? Una-una, wala tayo sa topic. At the same time, yung tanong niya is very weird, no? Nagre-rely raw kami sa unknown. Hindi nga kasama ang Didache sa Catholic Bible, hindi nga kasama eh. Okay, okay. Doon sa wait lang bro ha. Ina-analyze ko muna yung objection niya patungkol doon sa sinabi mo na unknown plus doon pa sa sabi ni yung pagtatanong. Bro Joey, ano yung counter objection mo doon? Okay, nasa rebuttal po tayo. At ayon po sa rules, inilatag man o hindi ay itatanong basta pasok sa tema. Ngayon, pasok po sa tema ang akin pong tinatanong kasi ito po ay patungkol pa rin sa bautismo. Bagay lamang na ikinapit niya sa Didache. Kaya doon ko siya tinatanong sa kanyang latag sa kanyang rebuttal. Kaya magde-decide muna ako. So, ang tanong ni Brother Joey kung ang concern lang naman ay patungkol doon sa word na yung mga word na pinapaliwanag mo nga Brother Noel na unknown and doon sa parang observation mo Brother Noel doon sa tanong niya. However, ganito, tinitingnan ko yan as a valid question kay Brother Joey ha. Either pa nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo dito or stand mo yan or hindi. Now, you can answer naman yan kung hindi mo madirekta ng 10 seconds. So, Brother Noel, anong gagawin natin? I will answer. Okay, so gusto mo bang ipaulit ko yung tanong? Hindi na. Okay, so 20 Kasi seconds. tanong niya ownership eh. Okay, proceed ka bro. Okay. Dito sa Didache bro, kahit na unknown yung specific writers niya kasi itong Didache is not authored by one person. Pero ang Didache kasi kaya malakas ang ang bearing niya is because it is the manual of Christian Church during the 1st century. So buhay pa ang mga apostol dito sa time na to. Okay, ulitin ko ang tanong. Inamin mo naman na unknown ang author ng Didache at ito ay ginagamit ninyo ng mga CFD. So ulitin ko ang tanong. Ibig sabihin, ang doktrina ninyo at ang aral ninyo, kayo ay gumagamit ng mga libro na unknown ang author. Yes or no? Yes, pwede. Oo. Kasi itong Didache is basically the Christian manual during the 1st century. Si Justin Martyr naman is known siya. So ginamit ko rin siya. Actually, ang Didache is the earliest Christian manual that we have. So ginamit mo lang din naman ang Didache. Pwede ba ibigay mo sa akin o sa amin na mga viewers ang patunay mula sa Didache na ang mga apostoles ay bumautismo aktwal sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ibigay mo. Okay. According to Didache, is that your question? According to Didache? Yes, okay. According to Didache. Well, wala siyang verbatim na sinasabi, pero ang sabi dito, you baptize this way. Having first said all this, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in the living water. Kung living water is not available, pouring is allowed. Next question. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Yun ang sabi dito. Okay. Ang sinasabi mo, yung pagwisik-wisik ay allowed, tama? Wala. No.
pag sinabi mong pouring, ang English niyan is affusion or buhos. Yung wisik-wisik, bro, pwede rin siya, pero hindi yun ang binasa ko, bro. Nagsinungaling ka, bro. Okay. So, Mr. Moderator, objection po ako. Oo. Anong objection, bro? Kasi wala naman ako nakikitang pagsisinungaling doon sa tanong ko, kundi pagkaklaro lang naman. Kaya lang, nag-ad hom siya na sinasabi niya na ako daw ay nagsisinungaling. Counter objection. Wait lang, bro, ha. Ang objection dito ay meron ka daw sinasabing ad hominem. Bro Noel, counter objection. Yeah, counter objection. Ang binasa ko dito, Brother Rasha, is very clear. Pour water 3 times. Hindi siya wisik-wisik, hindi siya sprinkle. Tapos sinabi niya wisik-wisik kasi para i-down ang Catholic Church. Wala akong ang pour is buhos or affusion. Kaya nagsinungaling siya. Okay. So ganito. Doon sa pagsagot, mga kapatid, usually nakakapansin yung mga viewers naman kung how I moderate and how I see yung mga salita ba. Kanina hindi ko siya nabanggit, pero meron talaga akong mga pinapadaan na mga salita gaya ng nagsisinungaling ka, hindi ka nag-aral, at iba-iba pa. Maliban doon sa pagmumura, hindi talaga yan pwede, bro. At again, hindi ako judge sa inyo ha kung nagsisinungaling ba talaga or hindi si Brother Joey, but any observation sa kabilang panig kung paano siya sumagot, nasa audience naman yan kung talagang may ganon. So bro Joey, proceed ka, bro, sa next question. Okay, next question ko. Patungkol doon sa didake, ibig sabihin, kasi sa Matthew 28:19, may declaration din doon ang Panginoong Jesucristo. Sa didake, meron din declaration. So ang hinahanap ko dito, ibigay mo sa akin yung pagsunod. Kung saan sa didake, yung pagsunod na patungkol sa bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinong apostol sa didake ang sumunod dyan? So kung ang tanong mo, kung sinong apostol, walang verbatim. Pero ang church, kasi itong didake is addressed to the church. So ang church hanggang ngayon, sinusunod ito. Bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Balik tayo sa topic, bro. Okay, so nasa topic pa rin tayo, no? Kaya lang dinala mo ako sa didake, kaya diyan kita hinahabol. Premise. Okay, so sa makatuwid, ginamit mo ang didake pero wala ka ring mababasa dyan na verbatim na ang mga apostoles ay nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At gayon din naman sa Biblia, aminado ka na walang apostoles ang bumautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ng aktwal. Yes or no? Yes, wala tayong mababasa. Ang sinasabi ko, Brother Joey, wala tayong verbatim na mababasa. Pero same footage, same equal footage sa in the name of Jesus Christ, yung actual invocation, wala rin tayong mababasa. Equal footage ang stand natin, bro. Ikaw lang nagre-reject sa Matthew 28:9. Okay. Ikaw ang rejector, bro. Okay, so ang sinasabi mo kanina, walang actual na invocation, no? So, nasaan ba yung tinatawag na actual na invocation sa baptism? Saan ba matatagpuan yan? Sa Matthew 28:19 o sa Acts 2:38? Even sa neither, wala. Sa Acts 2:38, wala doon actual baptism na invocation. Ang sinasabi doon, you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Hindi siya actual, tinuturuan lang sila doon. Sabi mo nga, di ba, etong sa didake is not actual. Ganon din sa Acts 2:38, hindi rin siya actual, kundi pinapangaralan sila ni San Pedro. Okay. So, sa mga CF, di ba, ina-affirm nyo ba na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos? Sa amin kasi 7 minutes time. Yes. Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal stage, mga kapatid, at dako muna tayo sa ating comment box. Shoutout kay Roel Tio. Bro Joey, saan mababasa na ang utos ni Kristo, si Kristo na sinasabi na bautismuhan nyo sila
sa pangalan ni Jesus. Shoutout din kay Dexter lamang, talo na bro. Shoutout din kay types of baptism in the Bible, fire baptism, baptism of John, death baptism, baptism of Moses, Holy Spirit baptism, water baptism, baptism and font baptism, everyone. Ayan. Shoutout din kay Samson, Rosin. Wala daw sabi ni Noel, pero sa kanila ginagawa, lagot ang Catholic, may mali talaga. Sana matauhan ang ibang mga Catholic na nakasubaybay. At sabi ni Ebester, dapat sa Bible lang si Joey naghingi ng proof, hindi sa anong libro ng mga Catholics. Shoutout din kay Kamar, bautismo, purgation, kaliwanagan, illumination, pagkakaisa, theosis, Christian mysticism. Shoutout din kay Noel Lim, ang Acts 2:38 and Matthew 28 verse 19, hindi iyan contradiction dahil ang utos ang bautismo sa pangalan, singular person, pronoun, its name of Jesus, not in the titles of Father, Son, and Holy Spirit. Shoutout din dito kay Bantas Inso Buya, wrong Pentecostal oneness o Jesus only na sinasabi nyo, ang biblical Pentecostal Trinity ang yung biblical. Okay. Shoutout din kay Poput. Nawala yung comment. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dito na tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Noel sa kanyang pagiging negative, mga kapatid, sa topic natin na hindi. Teka, basahin ko muna. Ang topic natin ay hindi sa pangalan, ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bilang negatibo, Brother Noel ng Catholic, 5 minutes, your time start now. Okay, ito po si Noel po ulit, no, from Roman Catholic Church. Dito sa topic natin, patutunayan ni Brother Joey, ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Wala po tayo na napatunayan na sa stand niya. Hindi po siya nakapagpatunay sa kanyang stand. Kung hindi, ito'y sinasabi niya, tama raw, sabi niya. Dahil ito'y salita ng Panginoon Kristo. Sa first round ng questioning namin, inaffirm niya na tama ito. You know, so wala siyang ang inaano niya, ang nilalaban niya dito is ang bautismo raw dapat sa pangalan ng Panginoon Kristo. And it doesn't contradict pa rin yung Matthew 28:19. Ang dapat dito sa topic na to, umikot tayo na doon sa Matthew 28:19 na hindi siya tama. Hindi siya tama. Pero pag sinabi mong tama siya at yung application niya is in the name of Jesus Christ, so lumalabas tama siya yung Matthew 28:19. Kung sinasabi mong hindi siya tama, pero sasabihin mo ang application niya is in the name of Jesus Christ, lumalabas tama yung utos ng Panginoon Kristo. You know, so dito sa Didache, humingi siya ng actual baptism, pero itong Didache sa manual, so ibig sabihin it's a teacher, you know. So tinuturuan tayo kung paano ibautismo. So sabi niya, you baptize the way, having first said all these things, baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, in the living water. Kung hindi, yung living water is not available, sometimes yung land ng Israel, malayo masyado yung Jordan River, malayo masyado. So pwede yung pour water 3 times on the head in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So nandun pa rin yung teaching na yon. Dun sa dinala niya ako dito sa Acts 2:38, mga kapatid. And he is assuming na meron ditong actual na baptism. No, teaching pa rin to ni kung paano nagti-teach yung si Didache, ito teaching pa rin ni Saint Peter. Kasi bakit siya nag-teach? Kasi may question sa kanya. Ang sabi sa kanya doon sa verse 37 ng mga taong nagpapako kay Kristo, when the people heard this, they were cut to the heart. So yung sabi, nasaktan sila at nagsisi, and said to Peter and other apostles, brother, what shall we do? So nag-teach. Hindi to actual baptism, kundi teaching, you know. So Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the Holy Spirit. So the promise is for you and children, for all who are far off, for
all whom the Lord our God will call. Nandito pa rin yung Trinity. Yung Lord our God will call represents the Father, and Jesus Christ represents the Son, and the Holy Spirit represents the Holy Spirit. Nandun pa rin siya sa Matthew 28:19. Nandun pa rin yung Trinity. Hindi niya na na debunk ito, you know. So nabasa ko naman sa inyo yung importance of baptism in the Father, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Ang importance niya is basically for the adoption of the children of God. Sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo, sabi sa John 1:12, but to those who did accept Him, Jesus Christ, sino yung Him? And the Word became flesh and made His dwelling among us, and we saw His glory as the Father's only Son. Yun yung Him. Diba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nandun yung Him. The power to become children of God. And the decision is of God. You know, so nandoon. Tapos dito sa Romans 8 verse 14, for those who are led by the Spirit, Holy Spirit, no, Spirit of God, are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you receive a spirit of adoption, through which we cry, Abba, the Father. So we need to be baptized in the name of the Father. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, kung tayo mga anak, then heirs, tagapagmana, heirs of God, the Father, and joint heir with Christ. So nandun yung Father, nandun yung si Jesus Christ, ang nabigay sa atin ng karapatan, at nandun yung indwelling of or infusion of the Holy Spirit. So hindi natin sabing mali yun. Tama yun. Kaya hindi niya tapos na? Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang 5-minute na final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa 5-minute din na final conclusion ng ating affirmative. Brother Joey ng Apostolic, bilang affirmatibo na ang bautismo ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Your time start now. Okay, so dito pa lang no, lumabas ang katotohanan mga minamahal naming mga Katoliko na itong inyong kumbaga CFD ay talagang umamin na ang inyong doktrina at ang inyong pangangaral mula sa inyong ginagamit na aklat ay anong ang author. So ibig sabihin hindi ninyo nalalaman. So papayag ba kayo ng ganyan? Na ang itinuturo sa inyo ay hindi nalalaman kung sino ang author. Alam natin na ang Biblia ito po ay ang mga apostoles po ang sumulat dito, kinasihan ng banal na espiritu ng Diyos. Kaya dapat sa Biblia lang tayo bumase. Kaya nga ito yung sinasabi na ang taong nagigipit, pagdating sa debate, ang taong nagigipit sa didake kumakapit. Ayan. So malinaw naman no, ginamit niya ang didake pero hindi pa rin talaga uubra kapag ang Biblia ang atin pong pagbabatayan. Dahil sa didake na kanyang ginamit, wala po doon aktual na bautismo na mababasa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gayon din naman sa Biblia na kanyang sinasabi na mga apostoles ay bumautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, wala mababasa. Gayon din sa didake, wala mababasa aktual na bumautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngunit sa Biblia ay malinaw at napakarami mga talata kung papaano sinunod ng mga apostoles ang bautismong ipinangaral, inutos ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Papaano ito sinunod o ginanap ng mga apostoles? Bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, hindi daw ito, wala daw mababasan or hindi daw ito actual or invocation na actual na baptism. Speaking of invocation, kapag sinabi nating invocation, ito po ay isang panalangin o pagtawag po sa pangalan ng Diyos. Ngayon, ang Roman Catholic po, sila po ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. So ano ang pangalan niya bilang Diyos? Jesus. Ngayon, binanggit ba ito sa Acts chapter 2 verse 38? Yes po. So, dito pa lang nakita natin na mali ang kanyang sinasabi na wala daw actual na invocation. Ang sabi dito ni Apostle Peter, repent every one of you and be baptized in the name of
Jesus Christ. Sinabi ba dyan, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? No, no, no. Wala tayong mababasang ganon na nangaral ang mga alagad, kundi ang sinabi doon, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Invocation ba yan? Yes po, bagay na kanyang pinamamalian. Kaya mag-iingat po tayo, mga minamahal nating mga Katoliko. Ano po, marami po sa ating mga nabautismuhan na mga Katoliko dahil napag-unawaan nila. Dahil natatakot sila, nasimba sila, nagsimba, o malapit na ang simbang gabi, pero hindi pa pala napapatawad ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Dahil hindi nila nalalaman kung paano mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kundi iyon po ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Bautismo sa kanyang pangalan. Now, ano ang patunay? Ito nakalimutan kong itanong sa kanya. Sa Matthew chapter 28 verse 19, hindi pa po dyan binubuksan ang kaunawaan ng mga apostoles, ng mga alagad. Okay? Kailan binuksan ng Panginoong Jesucristo ang kaisipan ng mga alagad para makaunawa pagdating sa bautismo? Kasi walang pagsunod doon sa Matthew 28:19 eh. Doon natin yan mababasa sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 45. Kung sasabihin natin, kung babasahin natin yung sinasabi doon, at binuksan ng Panginoon at kanyang binuksan ang kaisipan ng mga alagad upang mapag-unawaan ang patungkol sa Kristo. Ngayon si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Sinabi dito na sa kanyang pangalan ipapangaral ang pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng bansa magbuhat sa Jerusalem. Pag sinabing lahat ng bansa, kasama ba dito ang Pilipinas? Yes po. Kapag kasama ang Pilipinas, kasama ba kayo mga Katoliko? Yes po. Kaya kailangan ninyo mabautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung pagsisisi at pagpapatawad dito na ipapangaral sa lahat ng bansa, ito ba ay ipinangaral? Yes po. Sinong apostol ang nagpangaral? Yung kinikilala ninyong Papa ng Roma. Sino ito? Si Apostle Peter. Kung ipinapangaral ng inyong Papa ng Roma, si Apostle Peter, ang pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, bakit hindi ninyo ito ginaganap? Kaya nga nire-reject ninyo. No, nire-reject ng ating katunggali ang pangangaral ng mga apostoles patungkol sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya wala daw siya nire-reject. Meron siya nire-reject dito, yung baptism in the name of Jesus Christ. Bakit at ano ang patunay? Dahil doon lamang sila nakasentro sa formula, sa titulo. Tayo po at ang mga apostoles, ang mga AFD, Apostolic Faith Defenders, ay bumabautismo sa pangalan mismo ng Panginoong Jesucristo. Pag sinabing Father, pag sinabing Ama, may Ama din ang Diablo. Ang mga demon, pag sinabing, okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Apostolic Faith and Roman Catholic Church sa katuwang ni Brother Joey and Brother Noel. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat sa ating mga manonood. At purong pasasalamat na lang ito ha, hindi na ito sa mga debates. Panahin si Brother Joey. Bro, pasalamat ka muna bro. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Jesucristo. Although na hindi pa tayo nakapaghanda sa ating pong topic dahil galing tayo ng indoor crusade at may mga nabaptize doon. So, salamat sa ating Panginoon sa pagkakataong ito sa knowledge and wisdom na kanyang ipinagkakaloob. At gayon din po siyempre sa ating gwapong-gwapong moderator ng CFD, Roman Catholic, gayon din po sa atin pong katalakayan, si Sir Noel, mahal po natin yan at alam natin na talagang ganito lang kami pagdating po sa talakayan. At gayon din po sa lahat po ng mga minamahal nating mga Katoliko po, sa mga viewers, salamat po sa pag-antabay po sa live at gayon din po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Again, gusto ko pong batiin dito ang lahat po ang RD ng Luzon, Visayas at Mindanao, Regional Director po ng AFD, Apostolic Faith Defenders. Hello po at isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. So maraming salamat po sa inyo. Tigit sa lahat ay sa ating Panginoon. Nawa ay magkaroon tayo ng bukas na kaunawaan tungo sa spiritual na kapahayagan. At kayo po ang bahalang tumimbang po dito. Mga kamisyon, mga kapatid, mga kaibigan, thank you and God bless po sa inyo lahat. Okay, Bro Joey, meron ka bang mga program, bro? Baka gusto mo silang imbitahan or saan ba makikita si Brother Joey? Yes po. Ako po, gusto ko lang i-promote ang aking programang Commission. Ibig sabihin, isang layunin sa ating Panginoong Jesucristo. Mission. Ayan. So, please support
sa atin pong ministry na ginagawa sa atin pong Panginoong Jesucristo. At kung mayroon po kayong mga gustong malaman, pwede po kayong mag-PM sa akin direct at gusto ninyong gawa ng topic, gagawan po natin ng topic yan sa live. Lagi po tayo naka-live. At gayon din po, gusto ko lang din i-promote ang aking YouTube channel ng Commission at madalas din natin kasama ang Gospel Force dyan at ang AFD. Ayan, so yun, welcome po kayo sa amin. Ayan, at pangangaral po patungkol po sa Apostolic Doctrine. Thank you and God bless po. Okay, so kung gusto nyo supportahan si Brother Joey, pwede daw kayong mag-PM sa kanya or magtanong man. At doon din sa kanyang YouTube channel, you can subscribe mga kapatid. At sa kanyang profile din, nagla-live din siya dyan. So dito din tayo kay Brother Noel. Bro, salamat bro. Okay, ito po ulit si Noel Perfecto of the Catholic Faith. Bale, una kong pasasalamatan ating Diyos at sa kanyang kaligtasan na ibinigay sa atin, pinagkaloob sa atin. At pangalawa kong pasasalamatan itong platform mo, Russia TV. Brother Russia, salamat. At saka kay Brother Joey sa magandang topic na inimbita niya ako sa ganito magandang topic. At saka sa lahat ng nanood, whether they agree with me or disagree with me, salamat sa inyo. Salamat sa lahat. At ano ko lang, kung pwede ako magsabi, stop rejecting the Blessed Trinity kasi nandito yung kaligtasan natin. Yun lang, advice ko lang yun. At saka wala akong religious platform. Kung gusto niyo ako i-follow, dalawa yung account ko na Noel Perfecto. Isa yung pang social media, yung pang personal ko, at itong isa is lahat ng debates ko nandito. Lahat ng debates ko ina-upload ko dito. Debates against other religious beliefs nandito. So kung gusto niyo akong mapanood lahat ng debates ko, nandito sa isa kong account na Noel Perfecto na nakadamit akong color blue. Yun lang. God bless. Okay mga kapatid, so support din Brother Noel Perfecto, no? At Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor, lahat ng mga sumusuporta at naniniwala pa din sa atin. Siyempre, dyan din sa mga audience natin ngayon na talagang napakainit ng kanilang pagko-comment at umabot tayo ng halos 80 mga kapatid. 300 comments, 80 live viewers, 800 comments natin. At dyan din sa YouTube channel nakikita ko kayo dyan mga kapatid na nanonood din sa ating YouTube channel. So maraming salamat ulit. Please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV, yung ating Facebook din. Meron tayong page na Russia TV at group. Pwede kayong mag-comment doon sa aking group Russia TV. At dito din sa aking profile mga kapatid, Russia Vista. You can follow me dahil dito ako laging nagla-live mga kapatid. At gusto ko din i-promote yung aking TikTok, Russia TV mga kapatid. So, pwede nyo akong bisitahin doon sa TikTok din kapatid. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Na 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 na
na na na na na na na na na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon, di na mababago ang kilikili, mabukas ang isip.